umpisa pa, paano nagiging flood control ito? Yung specification mo, kulang. Doon pa lang mapapansin niya na Yan, na talagang gagawa yung contractor ng kaaliwas-wasan. Bakit kanya yung materialis mo, specification, mali? Sana man lang kung nagkaroon sana ng, ng katuturan Yun na nga po. Halimbawa, wala man lang nabaha, kahit pa paano, yung inilatag mo, yung ipinundar mong 400 billion, may katuparan. Yun nga po. Sana, nung umpisa pa lang, nasa umpisa pa, paano nagiging flood control ito? Yung specification mo, kulang. Doon pa lang mapapansin niya na Yan, na talagang gagawa yung contractor ng kaaliwas-wasan. Bakit kanya yung materialis mo, specification, mali? Tingnan mo kanya yung riprap mo. Opo. Paano ngayon? Babagsak yung nito. Kaya nga yung flood, yung flood control masisira kasi yung ginamit mong materialis substandard. Nako. Di ba? Sa part naman kong ng leader ng Kamara, ang inyo pong Speaker Martin, kinakailangan natin ng modernong flood management master plan sa Metro Manila. Dahil nga po sa nangyari na malawakang pagbaha. Ginawa po ni Speaker Martin ang pahayag, nagkaroon pala sila ng pamamahagi ng mga relief goods dyan sa San Juan, kasama po ang ilang mga opisyalis ng Kamara. At ganoon din po ang isama daw po sa bagong pagkaplano ang pag-asaalang-alang ng mga relokasyon. Ako, isa pa po problema ito relokasyon ng mga nakatira sa mabababang lugar at mga lugar na madalas bahain habang binibigyang diin niya po ang epekto ng pagbabago ng klima sa tindi ng mga bagyo at mga pagbaha. Sinusuportahan din po yung panawagang imbestigahan. Magkakaroon na atake ng investigation by next week. May naghain na ata ng mga resolusyon at panukala kong yun hong matinding pagbaha at ang pagtiyak na tama ang ginagawang paggamit ng pondo para po sa flood control projects. Yan ang sinasabi ko. Yan ang dapat na mangyari. Yun. Diyan na makikita yung mga kontraktor kung sino yung gumawa niyan, di ba? May nagtaya pala kung flood control pala pag-uusapan, Nelson, kung isang araw, gumagastos pala tayo ng 1 bilyong piso. 1 billion pesos a day. Kasi parang 400 billion ang ginugulyan. So, dinivide niya sa 365 siguro. Kaya mahigit 1 bilyong piso. Grabe naman, mahal yan. Sana man lang kung nagkaroon sana ng, ng katuturan Yun na nga po. Halimbawa, wala man lang nabaha, kahit pa paano, yung inilatag mo, yung ipinundar mong 400 billion, may katuparan. Yun nga po. 400 billion nga yung ginamit mo dumating din naman yung 400 billion na volume ng tubig. Naku po. Anong gagawin mo? Okay na sana kung mabilisan ang humupa ang problema, maabot na ilang araw din bago humupa. Ibig sabihin, barado talaga. 2 araw at kalahati nung makalabas ako. At mabuti pinayagan ako ng may-ari ng compound na yun na kahit paano makadaan ako roon. Paano kung walang magandang loob na ako'y makadaan doon sa compound niya? Hindi malamang ko hanggang ngayon, nandun pa. Hindi ka makaalis. Hindi ako naka-attend ng pagtitipon dahil lamang doon. Nako, ang isa pa pong may problema ngayon, Kong, ay ang education secretary natin, sapagkat si Secretary Sani Angara, nag-iisip-isip kung paano niya paalisin yung mga nasa evacuation, mga nasa eskwelahan na ginawang evacuation center. Yung problema nga niya yun. Paano mo nga open na ng klase sa Monday. Simula na opening ng klase. Tignan natin kung yung baha naman kasi walang pinipiling araw hanggang ngayon po marami pa rin ata sa Bulacan, Pampanga at mga katabing probinsya, ang eskwelahan mismo ay lubog sa tubig baha. Nako. Anyway, basa po kami ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Tuloy pa raw. Tuloy pa raw ang ating talakayan. Nason, ano pa ba yung nasa tarangkahan mo? Ito, yung isa ring viral ngayon na Jen, Kong. Mayroon viral, Yung isang residente na galing sa evacuation center. Naghahakot ng gamit. Ang problema, siya ay nakamotor, naka-helmet, pero nakatsinelas. Ano nangyari? Hinarang siya sa isang checkpoint at sinabing,
Ay, labag sa dress code yan, violation yan. Ba't nakatsinelas ka habang nakamotor? Hindi, bawal yun na nakachinelas. Ang sabi ho ni Jericho Evangelista, baka pwede naman ho i-consider nyo na galing ako sa bahati rin yung bahay ko. Ayan, no? Puro putik, naglilinis nga ho kami. Ay nga yung mga gamit namin, isa-isa ko nang ginadala. At saka ito, ang ginamit kong tsinelas galing sa Tinan yung evacuation. chinelas ko, oh. Valenzuela City Evacuation Center yan, oh. Ano, yung iba. Oo, tinikitan pa rin ko, oh, hindi siya pinalagpas nung hindi man lang binigyan ng consideration. Oo. Ibang klase din tumupad ng tungkulin yung enforcer na yun. Ang sabi ng enforcer, ako nga yung kotse ko, lumubog din eh. Oo. Pero hindi ka naghahakot ka mo. Di ba? Wala ka sa evacuation center. Pagkaiba ganyan. Mali naman yung enforcer na yun. Tama. Oo, Consideration, panahon ng kalamidad yun. Alam mo, yung mga batas natin, ang pinag-uusapan natin, pagka regular naman ang sirkumstansya, pero pagka yung ganun merong emergency naman, Tama. paano niya may sa katuparan lahat ang kinakailangan, requirements ng batas? Ano nga panahon nga ng kalamidad Mabuti nga nakatsinelas pa yung tao kasi Paano kung nakayapak yun? Di lalo na niyang hindi pinayagan. Magkaroon ka naman. Maintindihan mo naman yung espiritu ng batas, Mr. Enforcer. Hindi naman tama yun. Hindi lahat na nakalimbag. Minsan ang batas kasi natin nakalimbag. Walang puso yun, pero dapat na nagpapatupad yan ko, may puso. Di ba? Sa sitwasyon. Alam mo, pagkaranihan mo na general acceptance na to, pagka mayroong mga force majeure na ganyan, pinapayagan yung flexibility ng batas hindi naman yung ipatutupad mo ng kung halimbawa kagaya ng isang normal na kondisyon. Opo. Kaya nga merong exception sa mga natin Tingnan mo yung nung nakaraang nung COVID na pinag-awayan sa mga pagdinig sa Kamara halimbawa at saka sa Senado yung kung magkano magkano ba yung presyo ng binili mo. Opo. Nakalagay sa batas under urgent and emergency situation. Kahit hindi mo nasundan yung procurement law, nakalagay naman yun Kasi nga, ang factor na nagpapaiba ng ganung pangyayari ay yung emergency nature ng kondisyon ng sitwasyon ng bansa. Kapag magbibiding ka pa, kailangan na nga yung gagamitin mo sa ospital. Paano mo susundan yung bidding natatapos yan 2 months mamamatay na lahat itong mga tao sa ospital, magbibiding ka pa? Nako. Yun na nga. Ganon din yung dapat na gawin ng enforcer. Titingnan mo naman kung normal ba ang sitwasyon. Hindi po ganyan, abnormal. Mabuti nga, pasalamatan mo't nakatsinelas. Kahit nakahubad pa yan, papayagan ko akong enforcer Nakikita mo naman ang sitwasyon naglilikas siya ng mga gamit at siguro Tsaka kung hindi ito sa lugar na walang baha, Valenzuela City ito Ibig sabihin, on that time na nangyari ito, baha pa rin sa mga palipaligid. Kaya ako maniniwala, yung Mayor West Gatchalian, malamang baka siya na magbayad ng ticket na yan. Kaibigan niyo naman kong si Mayor West, di ba? Ay, nako. dapat exempted na sa ganun muna. Emergency ang sitwasyon. Tama. Anyway, ito na po. Basa kami ng ilang mga reaksyon. May kinalaman sa ating Vox Populi. Sabi ng ating caller, oo, dapat pantay-pantay. Jesse ng Pasay. B, hindi dapat. Hil de Leon. Sa Facebook naman tayo, B, hindi po dapat. Big no. Nerfe Constantino. Opo, dapat po Weng Onyate ng Jeddah, Saudi Arabia. Opo, para matapos na yan, Raimundo Coronado Sr. B, hindi po. Kita naman sa lumabas na video na fake lang yon. Joel de la Cruz. Sa YouTube naman, opo, sang-ayon ako. Ligaya Joy. Opo, dapat lang para magkaalaman na. Teddy Casillas ng Hong Kong. Opo, para malinawan na ang issue at maging transparent ang lahat. Jethro Japet ng Bohol. B, hindi na po. Placido Roque Jr. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan.